Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, papagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagpupok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupa'y ibinigay sa inyo ng Panginoon, inuwain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Inuwain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong marunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sino yung Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inang na mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yung mga masunuri na sa iyo nakikinig at ang laging ginagawa ay naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yung gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigan wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawan na kasalanan
ang ganitong mga tao ay mag-aani ng talumpati. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay bungat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niya tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasigawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagka-religyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, kapag imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Pagalang na handog sa akin ng bayan ko'y paibabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay inuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, umatay, mangalunya, magtimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan. Tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, itong mga nakaraang araw sa loob ng linggong ito ay ating narinig yung mga insidente sa Ebanghelyo na kung saan nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa mga Pariseo at mga Eskriba.
At lagi nating naririnig yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga eskriba at mga pariseyo. Sabi ng Panginoon sa kanila, kayo ay mga mapag-imbabaw. Kayo ay, ang tingin ninyo sa inyong mga sarili ay mga banal. Sapagkat naniniwala kayo na dahil sa inyong pagsunod doon sa mga batas, ay ito ang nagpapabanal sa inyo. Subalit sa totoong buhay, sabi ng Panginoon, nilarawan pa nga niya, na sila ay parang mga libingan na pinapuputi sa labas, pero sa loob naman ay puno ng kalansay, puno ng kabulukan. Pinapakita dito ng Panginoon na ang pagtingin kasi ng mga pariseyo at mga eskriba at yun din ang kanilang tinuturo sa mga tao na yung kabanalan ay panglabas lamang. Kung ano yung nakikita sa labas, ayun ang maaaring maging pamantayan ng pagiging banal. Kaya nga, ang katanungan sa linggong ito, sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon, ano nga ba ang kahulugan ng pamumuhay ng may kabanalan? Para sa panahon ng mga Israelita sa Lumang Tipan, ang kabanalan ay ang nangangahulugan ng kanilang pagsunod sa mga utos na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ang mga utosang ito, buhat dun sa 10 utos na ibinigay kay Moises, ay dahil sa kanilang pagnanais na makatupad dito sa utosang ito ay nakagawa pa sila ng 613 na mga batas. So from 10 commandments, nakagawa sila ng 613 na specification kung paano nila susundin yung batas na ibinigay sa kanila ni Moises. Ang mga batas na ito ay ating makikita sa unang mga 5 libro ng Lumang Tipan. Para sa mga Israelita, ang pagsunod sa mga utos o sa mga batas ay mayroong epekto para sa kanila. Ito ay gumagabay sa kanilang pamumuhay at ito rin yung pagkapakita ng kanilang katapatan doon sa tipanan na ginawa nila sa Diyos. Natandaan natin na mayroon silang covenant na in-establish, yung bayang Israel at ang Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ang inyong magiging Diyos at kayo ang aking magiging bayan. Pagkatapos pa-establish yung covenant, yung tipanan, ay nagkaloob ngayon ng Diyos ng 10 utos upang ito yung gagawin ninyo upang kayo ay makatupad sa pangako ng tipanan. Yan, kaya sa ating ebanghelyo, ating narinig, sa ating unang pagbasa, ating napakinggan, kung paano ipinagmamalaki ng mga Israelita ang kanilang mga batas, sapagkat ito'y sumasalamin sa kanilang karunungan at sa kanilang pagiging malapit sa Diyos. Napakahalaga para sa kanila ng mga batas na ito, kaya nga ating narinig yung tagubilin ni Moises sa kanila sa unang pagbasa. Sabi ni Moises, huwag niyong dadagdagan o kaya babawasan ang mga nakasulat sa batas na ito at sundin ninyo ang mga batas na ito, sapagkat ito ang nagpapatunay ng inyong katapatan doon sa tipanan na ginawa ng bayan sa Diyos. Subalit, sa paglipas ng panahon, kaya nga upang sila ay makasiguro na makakasunod sila sa lahat ng mga batas na ito, ay bukod dun sa mga batas na nakasulat na, ay nagkaroon pa sila ng mga batas na hindi naman ay susulat. Ang mga batas na ito ay napasa-pasa lamang sa pagkukwento o kaya sa mga matatanda. Yan. Ipinasa lang sa kanilang pamagitan ng kanilang henerasyon sa pamagitan ng mga tradisyon. At dahil sa katagalan na ito ay pinapractice, itong mga unwritten law o yung mga law na naipasa lamang through lips sa pamagitan ng mga labi, sa katagalan ng kanilang tradisyon na ito, naniniwala sila o inaakala nila na itong mga batas ngang ito ay nakasulat. At talagang ito ay bahagi pa rin ng mga alituntunin na ipinagkaloob kay Moises sa bundok ng Sinai. Ito yung impression na inculcate sa bayang Israel. Na bukod doon sa 10 Commandments at doon sa mga batas na nakasulat sa 5 libro ng Lumang Tipan, ay meron pang mga batas na naipasa sa kanila by tradisyon. At dahil sa katagalan nga nito, ay inaakala nila na ito din ay kabahagi na talaga noong mga written laws o ng mga batas na nakasulat. Kaya nga dito, nagkaroon ng malaking problema. Dahil sa dami ng mga dinagdag na batas mula doon sa orihinal na mga alituntunin na ibinigay sa Diyos,
Yan ang problema. Naging mahirap na, kung hindi man imposible, ang makasunod sa mga ito. At dahil nga dito, para sa kanila, ang kabanalan ay ang pagsunod doon sa mga batas na ibinigay sa kanila. At dahil sa dami ng mga batas na iyon, naging imposible na para sa kanila ang sumunod, naging imposible na rin para sa kanila ang mamuhay sa kabanalan para sa pamantayan ng bayang Israel. Halos naging imposible na ang maging banal sapagkat hindi mo naman talaga kayang sundin yung napakaraming batas na ipinapapasan sa kanila. At ngayon, sa ating ebanghelyo, isa nga sa mga batas na ito ang itinutukoy ng ating ebanghelyo. Mga batas na hindi naman napagkaloob sa mga orihinal na alituntunin na ibinigay, kundi napasa lamang from generation to generation. Ang mga example ng alituntunin ito ay itong paghuhugas ng kamay. Yan, bago kumain. Merong pamantayan na isinet sa tamang paghuhugas ng kamay upang masabi na ikaw ay nakatutupad doon sa hinihingi ng batas. Yan. Para sa atin, para nagiging normal lang naman yung paghuhugas natin ng kamay. Halimbawa, pag tayo ay bago kumain o pagtapos kumain, lalo ngayong pandemya, no? Tayo ay laging sinasabihan, maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol. Pero para sa mga Hudyo, bago ka kumain, hindi ka pwedeng hindi maghuhugas ng kamay ng basta-basta, kundi merong paraan ng tamang paghuhugas ng kamay. At kapag hindi mo ginawa yung tamang paghuhugas ng kamay bago kumain, ikaw ay maaaring magkasala. Kaya nga, narating natin yung tanong ng mga Pariseyo kay Jesus. Bakit yung mga alagad ng Panginoon ay hindi sumusunod doon sa alituntunin ng tamang paghuhugas ng kamay? Sabi ng mga Pariseyo. Pinag-question nila yung tila baga hindi pagsunod ni Jesus at ng kanyang mga alagad doon sa mga batas na nagbula lamang doon sa mga tradisyon o yung mga batas na iniipasa lamang through generation. Subalit, bago sagutin ng Panginoon, ang kanilang katanungan ay kumuha muna siya ng isang Bible quote mula sa aklat ni Propeta Isaías, kung saan sinasabi doon na ang pagpupuri ng mga tao sa Diyos ay sa bibig lamang, subalit ang kanilang puso naman ay malayo sa Diyos. Yan. Pagkatapos ay inilahat ni Jesus ang problema sa mga Pariseyo ito. Ililimot nila ang batas ng Diyos at mas pinipili nilang sundin ang mga batas na kanilang ginawa at napasa lamang naman mula sa kanilang tradisyon. At halimbawa nga nito ay ang paghuhugas ng kamay bago kumain. At pagkatapos ay pinaalala ng Panginoong Hesus sa kanila na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanila, kundi ang tumalabas dito. At inilahat ng Panginoon ang mga tunay na kasalanan na nagiging dahilan upang hindi tayo maging mga banal. Ang mga kasalanan laban sa utos ng Diyos. Pinapakita dito ng Panginoon na dapat pahalagahan hindi lamang yung pagsunod sa mga alituntunin o anumang mga batas. Ang pinapaalala dito ng Panginoon, kinakailangan ang ating puso ay nasa Diyos. Kasi maaari mong sundin ang mga batas, pero wala naman dun yung puso mo. Hindi mo talaga sinusunod yung batas, kundi parang na-oobliga ka lamang na gawin ito. Nais ng ni Jesus na pataasin yung level ng pagkaunawa nila sa mga batas. At sa pamamagitan nito, ginawa ni Jesus na ang mga batas ay ang pinakamataas na uri ng batas ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sapagkat ito ang pinakamataas na alituntunin ng tunay na pagsunod sa mga batas na ibinigay sa atin o sa kanila ng Diyos. Pinalalayan ni Jesus ang mga tao mula sa mga batas na ginawa lamang ng mga tao at mga batas na halos imposibleng masunod, kung kaya ang kabanalan din ay imposible na rin maabot. At si Jesus, para sa Kanya, ang katuparan ng lahat ng mga batas ay ibinigay, si Jesus ang katuparan ng lahat ng mga batas na ibinigay ni Moises at ng mga propeta. Sa pamamagitan ng Panginoon, tayo ay nililinis mula sa ating mga kasalanan.
Ang salita ni Jesus ang nagpapabanal sa atin sa tuwing atin itong pinagninilayan at isinasabuhay. Ito yung paalala sa atin sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Santiago. Pinibigyan ng Panginoon ng kahalagahan ang ating mga puso. Pinapaalalahanan tayo na panatilining malinis ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na ibinigay ng Diyos, sa pagmamahal sa Diyos ang higit sa lahat, at sa pagmamahal sa ating kapwa. Hindi lamang basta mahalaga na sundin natin kung ano yung mga nakasulat sa mga batas. Ang mahalaga ay panatilihin ang puso na malinis upang sa gayon huwag magkaroon ng anumang mga bagay na maaaring lumabas sa atin sapagkat ang kasalanan ay nagmumula din sa ating mga puso. Kaya nga bago tayo magsalita o gumawa ng anumang bagay, siguraduhin natin na yung ating puso ay nalinis ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kabanalan para sa atin ay hindi imposible sapagkat ang kabanalan ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kaya nga ngayong linggong ito, muli tayong lumapit sa ating mahal na Birhen upang tayo ay kanyang tulungan na bigyan natin ng pansin ang tunay na mga mahalaga para sa atin. Na panatilihin natin na ang ating puso ay kaparis ng puso ng Panginoon. Upang sa gayon, tayo ay magsumikap na mamuhay sa tunay na kabanalan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas, ang batas ng pagmamahal, ang batas ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ng Birhen. Pinapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inibig. Inaog sa kinaroroonan ng mga limawa. Ang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Paratyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Habagin at kapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at tatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan at tumutlas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakunang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang pannindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, nakamtanawa nila mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na iyong ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan, at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Mahal na Birhen ng Fatima, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo. San Jose, Panalangin mo. San Rafael Arcangel, Panalangin mo. San Roque, Panalangin mo. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pablo ng Ermitanyo, Panalangin mo kami. San Santiago Apostol ng aming patron. Panalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga likas sa libutan, sa iyong magandang loob sa ng aming niyakalay. Mula sa lupat mo ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Papuri-puri ang po may kapal ngayon at kailan. Salamat sa ating minister, ating minister, mga pagkakita at sponsor. Kasi mga dapat sponsor. Puri-puri ka, Diyos, sa mga likas ng libutan, sa iyong magandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubos mo ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Papuri-puri ang po may kapal ngayon at kailan. Sa mga likas na po sa kanyang mga masyadong pinagmura ang pagsisig, pinagmura ang kanyang sinusun, ang puso. Labang ito, may ating ipitato niya, nagkapitato niya. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng mga banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa kanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuway. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming ibinaksi nung ikaw ay aming suway. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Buenaventura na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas to. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang araw mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagat sa iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kaparihan, pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalaro sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salitang matanong ay gagawin mo. Katawan ni Kristo. Amen. Corpus Christi, gusto rin yung na. Sang Kristi ko sa inyo na.
Mapalad ang nagbigay daan sa kapayapaan. Sila ay anak ng may kapal, at ang kapagtiis naman ay kanyang paghaharian. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumiri. Pagwalain kayong lahat ng makapangyarihan at kapagmahal natin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Kita mo tayo.